For the record, no, walang pork itong budget na ito. This is truth on the line. So, pwedeng tanggalin yung unprogrammed appropriations, but the initiative has to come from the executive. That's what you're saying, Senator. So, kung tatanggalin nila, you will go along with it. Yes, because from a programming standpoint, importante na ginagawa yan prior to the submission of the NEP, not during the budget process. Kasi we're talking about, in this case, 243 billion. Ang laki siya eh. So, pag tinanggal namin yan sa program, lalagay sa program, napakadaming programa mawawala. So, dapat ang executive ngayon i-prioritize kung ano bang gusto nilang mawalang programa. No, kung tingin nila useless na yung ibang programa, then ilipat nila yung unprogram doon. Instead na paggabi ang gagawa, marami talagang madi-displace at magkakaroon sa problema sa implementation ng budget. Nabanggit niyo yung NEP, no? Kasi kahapon nag-press conference si Vince Dizon, sabi niya, ilalabas daw niya in a few days yung bagong guidelines dyan sa allocables on DPWH projects. Sabi niya, kailangan daw, well, yun ang interpretasyon ng mga reporter, ha? Kailangan daw, kahit mag-endorse pa rin, syempre, it's a consultative process, no, yung paggawa ng budget, eh. Kahit daw makonsulta yung mga lawmakers, senators, congressmen, yung input nyo, kailangan dumaan dun sa regional development councils for vetting on yung feasibility ng study and siguro science-based dahil infrastructure yan, eh. What do you think of that proposal? Actually, hindi yan bago, no? Nasa guidelines talaga yan. Ano ba? Nasa guidelines yan ng DBM. Ito yung tinatawag natin bottom-up budgeting. I'm sure naririnig mo na yan many times. Hindi lang nasusunod. No? Hindi lang nasusunod. At dahil hindi nasusunod, ang ginagawa ngayon ng mga legislators, lalo na mga local legislators, mga congressmen for that matter, pagdating sa budget process, doon sila nagpro-propose. No? Dahil nga hindi na susunod yung proseso, doon sila sa budget process sila nagpro-propose, which is within their constitutional mandate rin. Dahil in the budget process, pwede ka naman mag-propose kung kailangan talaga ng bansa o kailangan ng locality mo. No? Yun lang nga, ang nagiging downside nun, pag nag-propose ka dito sa budget process, most often than not, hindi nako-coordinate sa ahensya o hindi nako-coordinate sa LGU. Doon nagkakaroon tayo ng problema. So okay lang sa inyo na yung final, sa public works lang to, ha, na yung final say will be the regional development councils. Basta kung sino yung may say dun sa scientific or yung project, yung nakaano talaga siya sa, kalimbawa, let's say na may master plan yung public works, naka-align doon. Okay lang sa inyo yon. Mas maganda yun. Mas maganda yun, Amy. Kasi at least coordinate. When Regional Development Council kasi is composed of the governors, the local government units, national regional agencies. So, yun ang composition nila. So, ibig sabihin, well-coordinated yan. So okay lang yun sa inyo. Yes, so, yeah, maganda yan. Kung yan talaga ang magiging strict na practice ng DPWH, itong coming 2027 budget, maganda yan. Mas dadali yung buhay namin dito sa Senado. Marami ding of course, you understand na marami pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung criticism ng cleanest budget ever. Pati sa civil society, no, hindi lang sa mga kalabang politiko. Marami pa rin daw soft pork dyan in terms of ayuda. Ano pa yung nakikita nyo na pwedeng areas of reform para mabawas-bawasan? You are saying na gusto nyo pa rin i-boost yung transparency, you see areas for improvements. Ano po yung mga yon? Yeah. For the record, no, walang pork itong budget na ito dahil itong budget na ito, unang-una, yung mga linagay nating mga support ay diretso to sa mga tao, no? Hindi pupunta sa bulsa ng mga legislator o politiko na katulad namin. Diretso yan sa tao, and we made sure of that. In fact, doon nga dito sa budget na ito, mayroong anti-EPAL provision, tawag nga ng mga media, anti-EPAL provision, para talagang walang kinalaman ng mga legislators o politikos sa pagdidistribute ng mga tulong sa kababayan natin. But, ito, I'll be honest with you, hindi mo rin maaalis sa mga politiko na mag-refer. Like ako, to be honest, every day, ang dami ko nakukuhang
text and sa Facebook na messages from constituents, especially from Valenzuela, humihingi ng tulong. At rini-refer naman namin sa DOH kasi talagang pag elected official ka, ikaw talaga linalapitan. But insofar as ikaw aangkinin mo yung project na yun, wala na dito sa GAA. So areas for improvement moving forward, number one is schedule. Admittedly, na-delay kami this time around dahil dami kaming mga bagong in-implement. At pangalawa, we have to continue to improve on the transparency process. One of which is to engage nga yung mga CSOs at gawin available online pa yung mga ibang related documents. Nabanggit niyo na rin lang yung mga yung endorsement. Actually, yun yun ang sinasabi ng mga critics na wala nga daw yung EPAL pero yung endorsement before the distribution of the aid or the delivery of services nandun pa rin. Wala kayong nakikitang compromise dyan in that area? I mean, in reality, on the ground, ang mga kababayan natin lumalapit sa elected official. I'll be honest with you. Ako, pag umuwi ako sa Valenzuela, may mga nakakausap akong mga constituents. They come to us asking for assistance. At hindi naman sila pwedeng pumunta kay Secretary Ted Herbosa o hindi naman sila pwedeng pumunta sa ang pinakamalapit na office sa amin sa Valenzuela of the DOH nasa Maynila pa. So posible naman pupunta sila doon kung may kailangan sila. So lumalapit sila sa mga politiko talaga. At ganyan nationwide. So there must be a mechanism wherein the politicians, mga linalapitan, can refer. But bahala na si agency to implement it. For example, sa DSWD, pag nag-refer ka doon, tinitignan pa nila yung dokumento ng applicant kung qualified o hindi. Kung hindi qualified, dinideny nila. So ganun, merong parang mga meron ding check and balance dun sa endorsement. Kasi yun ang sabi ng mga doktor sa DOH eh. Kung sino-sino na lang nire-refer, pati yung treatment, hindi na daw kasama dun sa batas. Yun ang sinasabi nila. And sabi nga ni Ted Herbosa, tatanggalin na daw yung guarantee letters. What do you think of that? Well, nasa executive yan. Kung tingin nilang dapat tanggalin yan, we will respect that, of course. Dahil at the end of the day, executive yan. In implementation, lahat yan nasa executive na. We just put the funds and the use of the funds. Pero nasa executive na kung anong guidelines ang gagawin nila para maging fair and efficient yung pagtulong. Yung budget process mismo, Senator, of course, natuwa din yung mga civil society, naka-sit-in sila during the House deliberation, saka yung BICAM, hindi ba? Kaya lang, of course, may mga observation dun sa BICAM, mas mahaba daw yung umalis kayo, nag-break, kesa dun sa binuksan sa public. At yung actual horse trading daw went on outside the live stream. Ano po yung pwedeng gawin dyan sa ganyang mga observation? Kami mag-uusap during recess. Hindi matatapos to. Kahit na tingin ko, 1 taon hindi kami matatapos kasi pagalingan yan di ba? Pagalingan yan. Siyempre sila, sasabihin nila, ito yung tama. Kami, sasabihin namin, itong tama. At hanggat naka-on yung mikropono, walang magbibigay, no? So, hindi na lang naman sa BICAM, dito sa plenary debates, even in committees, even in the US, kung merong talagang deadlock, they try to resolve it first, no? And then, pag-resume, tsaka dinidiscuss nila kung ano yung naging thought process doon sa resolution. Kasi talagang nangyari, dynamics talaga yun in any ganitong deliberative body, nagkakaroon talaga ng deadlock. Meron pang mga isang nagsasabi, Senator, na ang trabaho daw ng mga lawmakers is to legislate. Dapat daw wala kayong role sa budgeting, dahil executive daw yon. What do you say about those observations? Hindi tama yun. In the Constitution, ang budget process is the power of Congress and the Senate and Congress as a whole. In fact, during the budget process, dapat ang executive hindi sila nakikialam. No? So kami, ang ginagawa ko ay coordinate. Hindi sila nakikialam but we coordinate. And
yung coordination din importante kasi hindi rin naman pwede na hindi kami nakikipag-usap dun kasi pag hindi naman nila ma-implement yung mga budgets that we propose or we include in the budget, masasayang rin yung pera, no? So it's really a coordination effort between the executive and legislative, but yung budget process is purely a legislative matter. Parte ng aming legislative powers. I've asked you about the possible reforms no, sa legislation. Doon sa executive, I know it's not your area, pero yung paggagawa ng National Expenditure Program, ano yung nakikita niyong pwedeng Napakagandang tanong yan. Ami, I think that is the most important question. Itong mga insertion, mga kinakausap yung contractor, yung allocables, non-allocables, lahat yan is pre-National Expenditure Program during the budget process before the National Expenditure Program. In fact, nagkaroon na ng budget call. ngayon, Budget call. ongoing pa siya. Yeah. So nag-uumpisa na ngayon yung budget process for 2027 at the executive level. Kaya yung maganda yung tanong mo kasi nga, kailangan yung bottom-up budgeting, ma-practice yan Yes. para hindi na lang nag-i-insert towards the budget process or towards BICAM or after the NEP has been submitted. Mas maganda kung bottom-up nangyari yung budgeting na sasama lahat ng mga proposals ng LGUs, communities, CSOs para inclusive yung budget na isasabit sa atin. Hindi man kaya lahat, to be honest about it. But at least naman, napapakinggan yung mga LGUs at mga constituents natin on the ground bago isubmit yung NEP sa atin. Actually, nagrereklamo nga yung mga local government officials, no? Especially sa flood control, di naman daw sila kinukonsulta. What other reforms can you see? Pre-NEP, ngayon, ongoing, anong nakikita nyo na pwedeng isuggest sa executive? Honest to goodness consultation, honest to goodness collaboration ang gawin on the ground with importante local government units, importante mga mayors. I was a mayor once, kaya importante talagang nako-coordinate sa mayor kasi alam nila lahat. And then after that, paakyatin natin sa provincial and then paakyatin natin sa regional. Itong tatlong level of hierarchy will gather all the information. Lahat ng mga kailangan nila, makukuha yon at may ilalagay sa pre-National Expenditure Program process.